Sa isang madilim, masukal at mapanglaw na kagubatan, ang tunog ng mga ibon at huni ng mga hayop ay bumabalot sa hangin. Isang lalaking duguan at nangihina ang nakagapos sa punong kahoy, si Florante. Ano to? Panginoon ko! Nagkalipitan ang pag-usap ito! Bakit hinayaan mong pagtaksilat kami ni Adolfo? Pinatay niya ang aking ama. At ngayon, susumpa ako sa bangungot na ito. Ito na ba ang katapusan? Paalam aking minamahal na kahariang Albano. O kalupit ng tadhana, bakit pinaglayo mo kami ng aking minamahal? Ano ang aking nagawang kasalanan? Huwag mong pagkaita ng pag-ibig. Sa Florida, ang tanging ilaw sa madilim kong mundo. Ngunit ngayon, wala na siya sa aking piling. Tulong! Saan kaya galing ang tunog na iyon? Mga leon! Tulong! 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 San Moro? Ba't mo ko tinulungan? Alam mo ba na magkaaway ang ating lahi? Kaaway? Hangal ka sa kalagayang mo yan? Iniisip mo pa rin ang pagitan ng ating lahi? Ano man ang iyong dahilan, ako'y may utang na loob sa iyong kabutihan. Ngunit, nais kong ipahayag sa iyo ang aking nangyari. Florante, anak ko! Napakala sa pwede na ito. Pero di po mag-ingat ka. Sa kaharian ng Albania, walang ibang hangad ang mga magulang ni Florante, kundi ang mabigyan siya ng mabuting kinabukasan. At upang matamo iyon, isang mabigat na pasya ang kanilang ginawa. Ipinadala siya sa Atenas, ang bayan ng dunong at karunungan. Magandang araw po, Antenor. Sa kanyang pagdating sa Atenas, tinanggap si Florante ng kanyang guro na si Antenor. Sa kanilang pag-uusap, unting-unting pinakilala ni Florante ang kanyang talino at kagandahang asal. Nagkakilala silang mabuti at hindi nagtagal, hinangaan ni Antenor ang binata. Hindi lamang sa husay nito sa pag-aaral, kundi pati na rin sa kakayahang nitong makipag-usap ng may katalinuhan at paggalang. At nang dumating ang araw ng pagsasadula, muling napatunayan ng kanyang natatanging galing. Siyang hinirang ng pangunahing tauhan, isang papel na nagpakilala sa kanyang talento. Ngunit nagbigay rin ng simula ng isang lihim na pagkamunghi. Lagi nga lang si Florante ang magaling. Papatayin kita, Florante, at pagpabayaran kita sa lahat ng ginawa mo sa akin. Tigil mo yun ang dahil mo!
Florante ay nagbahati sa'yo ng buhay. Salamat po. Sa kaligitnaan ng pag-aaral ni Florante sa Atenas, isang liham mula sa Albania ang dumating. Isang mensahe hindi niyang inaasahan, isang balita yayanig sa kanyang puso. Habang dumadaloy ang bawat salita sa kanyang isipan, unting-unting bumigat ang kanyang dibdib, at sa isang iglap, bumagsak ang kanyang luha. Sapagkat sa liham na iyon, nabatid niyang wala na. Kumano ng kanyang pinakamamahal na ina. Ang pagpanaw ng kanyang ina ay isang matinding dagok sa puso ni Florante. Sa gitna ng lungkot at pangungulila, isang desisyon ang kanyang ginawa. Kailangan niyang bumalik sa Albania, sa tahanang iniwan niya. Antenor! Meron lungkot kong sabihin, aming buro. Pero nais kong sabihin na ang aking minamahal na ina ay namayapan. At kailangan ko na umuwi sa Albania. Mag-ingat ka at gabayan mo ang sarili dahil maraming nasasama sa paligid. Maraming salamat po, Antenor, at mauuna na po. Matapos ang matagal na panahon ng pag-aaral sa Atenas, bumalik si Florante sa Albania. Sa kanyang pagbabalik, kasama niya ang kanyang amang si Doge Breseo upang iharap siya sa hari. Ngunit hindi niya inasahan na isang mabigat na tungkulin ang naghihintay sa kanya, ang panguna sa hukbo ng kanilang kaharian. Nais ko pa ipaalam sa iyo, Florante, na ikaw na ang aking general ng hukbo dahil may paparating na digma. Ama! Oo, ito pala ang aking prinsesa, aking anak na prinsesa na sila. Doge Breseo, nais kitang kausap. Binibining Laura, maaari ba kitang kausapin kahit saglit lang? Laura, sana mahaba pa ang ating oras dalawa bago magsimula ang ating digmaan. Ilang araw na lang ay aalis ka na para sa digmaan. Oo, Laura, sapat ang oras na ito na kasama kita upang sabihin sa iyo ang aking muda. Matapos ang 3 gabi, sumapit ang araw ng digmaan. Ngunit bago lumisan, hindi kayang ipagpaliban ni Florante ang nais ipahayag ng kanyang puso. Sa kanyang mga salita, ipinagtapat niya ang pag-ibig kay Laura. At sa tamis ng sagot nito, nabatid niyang siya man ay iniibig rin. Kahit pa man nanalo ang kaharian ng Albania, sa digmaan naisahan pa rin ni Adolfo si Florante. Duwag ka! At doon ako pinatapon at kinapon sa puno. Hayaan mong ako naman ang magkwento sa iyo ng aking buhay. Ako si Aladdin, anak ni Sultan Ali Adab. Ang aking sariling ama, si Sultan Ali Adab, ay hindi lamang isang pinuno, kundi isang mapang-imbot na tao. Nang malaman niyang iniibig ko si Florida, nagdilim ang kanyang paningin. Siya na dapat nagbigay sa akin ng pagpapala, ay siya rin kumuha ng aking minamahal. Ipinagbawal niya ang aming pag-ibig. At higit pa roon, nais niyang angkinin si Florida bilang kanyang asawa. Ako'y pinatapon, itinuring na taksil, itinakwil bilang anak at si Florida. Hindi ko alam kung ano ang kanyang sinapit.
Sa lahat ng ipinagpalit sa akin ni Florida, bakit ang sarili ko pang ama? Mahal na mahal kita, Florida. Sana hindi tayo maghihiwalay. Bitaw, bitawan mo ko. Huwag na huwag mong sasaktan si Aladdin. Habang tumatakas si Florida mula sa kamay ni Sultan Ali Adab, bigla niyang narinig ang malagim na sigaw ng isang babae. Doon niya nakita ang isang kalunos-lunos na tagpo, si Laura, na sa bingit ng kapahamakan sa kamay ni Adolfo. Sa isang iglap, hinugot niya ang kanyang pana at walang pag-aalinlangan na iligtas ito sa kapahamakan. Kumusta ka, Binibini? Hindi ka ba napaano? Ayos lang ako. Maraming salamat. Ako nga pala si Laura, galing sa kaharian ng Albania. Ako naman si Florida ng Persia. Habang nag-uusap sina Florida at Laura, tumayo sina Florante at Aladdin mula sa kanilang kinauupuan. Sa kanilang paglalakad, hindi nila inasahan ang isang makahulugang tagpo. Tagpuan nila ang kanilang pinakamamahal. Laura! Laura! Maraming salamat. Nagkakikita na tayo ulit. Uuwi na tayo sa Albania at manatili at mamumuhay ng mapayapa. Sa bawat masalimuot na pangyayari, nananaig pa rin ang kabutihan, ikinasal si Florante at Laura at sa kanilang pagmamahalan. Muling nagningning ang kapayapaan sa kaharian ng Albania. Ikaw lalaki, mahal mo ba sa babae? O Ginoo, mahal na mahal. Ngayon ay ganap na kayong kasal. Mabuhay ang mga kasal! Ang pag-ibig ay hindi lamang pagsinta sa gitna ng kasayahan. Ito'y paninindigan sa gitna ng pagsubok at digmaan. Ito'y liwanag sa madilim na daan, ang pag-asang hindi kailanman kayang igupo ng kapalaran. At ngayon, sa wakas, sa ilalim ng iisang langit, sa piling ng kanilang pinakamamahal, nagtagpuan ni Florante at Laura, pati na rin ni Aladdin at Florida, ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Pag-ibig na hindi matinag ng kahit anong pagsubok, pag-ibig na nagtagumpay laban sa taksin ng tadhana. At dito nagtatapos ang kwento ni Florante at Laura.